Mga Kawikaan, Kabanatang 11. Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kaniyang kaluguran. Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahihiyan. Ngunit nasa mababa ang karunungan. Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila, ngunit ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ang katwiran ng sakdal ay magtuturo ng kaniyang lakad, ngunit mabubuwal ang masama dahil sa kanyang sariling kasamaan. Ang katwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila, ngunit silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan. Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kaniyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak, at ang pag-asa ng masama ay nawawala. Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. Pinapatay ng masama ng kaniyang bibig ang kaniyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Pagka napapabuti ang mga matuwid, ang bayan ay nagagalak, at pagka ang masama ay namamatay, may hiyawan. Nabubunyi ang bayan sa pamamagitan ng pagpapala ng matuwid, ngunit napapahamak sa pamamagitan ng bibig ng masama. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay walang karunungan, ngunit ang taong nag-uunawa ay tumatahimik. Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Siyang nananagot sa di kilala ay mapapariwara, ngunit siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay. Ang mapagbiyayang babae ay nag-iimpok ng karangalan, at ang marahas na lalaki ay puipigil ng kayamanan. Ang mawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit ang taksil ay buwabagabag sa kanyang sariling laman. Ang masama ay nakikinabang ng mga marayang sahod, ngunit ang naghahasik ng katwiran ay nagtatamo ng tiwasay ng gantimpala. Siyang matatag sa katwiran ay nagtatamo ng buhay, at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kanyang sariling ikamamatay. Silang suwail sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kaniyang kaluguran. Bagaman ang kamay ay makikikamay, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan, ngunit ang binhi ng matuwid ay maliligtas. Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait. Ang nasa ng matuwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay puot. May nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din. Siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan, ngunit kapurihan ay mapapasaulo niya na nagbibili niyaon. Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap, ngunit siyang kumakatha ng sama ay sa kaniya lalagpak. Siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon.
Siyang buwabagabag na kanyang sariling sangbahayan ay magmamana ng hangin, at ang mangmang ay magiging alipin ng pantas sa puso. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Narito ang matuwid ay gagantihin sa lupa, gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan. Mga Kawikaan, Kabanatang 12. Sino mang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman, ngunit siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. Ang tao ay hindi matatag sa pamagitan ng kasamaan, ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. Ang mabait na babae ay putong sa kanyang asawa, ngunit siyang nakakahiya ay parang kabulukan sa kanyang mga buto. Ang mga pag-iisip ng matuwid ay ganap, ngunit ang mga payo ng masama ay magdaraya. Ang mga salita ng masama ay mga bakay sa dugo, ngunit ililigtas sila ng bibig ng matuwid. Ang masama ay inilulugmok at nawawala, ngunit ang sangbahayan ng matuwid ay tatayo. Pupurihin ang tao ayon sa kaniyang karunungan, ngunit ang masama sa puso ay hahamakin. Maigi siyang pinahahalagahan ng kaunti at may alipin, kaysa nagmamapuri at kinukulang ng tinapay. Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop, ngunit ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik. Siyang bubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay, ngunit siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. Ninanasa ng masama ang lambat ng mga masamang tao, ngunit ang ugat ng matuwid ay nagbubunga. Nasa pagsalangsang ng mga labi ang silo sa mga masamang tao, ngunit ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. Ang tao ay masisihan ng buti sa pamagitan ng bunga ng kanyang bibig, at ang mga gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran sa kanya. Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala, ngunit ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, ngunit ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. May nagsasalitang madalas na parang saliwan ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sa sandali lamang. Pagdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan, ngunit sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. Walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid, ngunit ang masama ay mapupuno ng kasamaan. Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kaniyang kaluguran. Ang taong mabait ay nagkukubli ng kaalaman, ngunit ang puso ng mga mangmang ay nagtatanyag ng kamangmangan. Ang kamay ng masipag ay magpupuno, ngunit ang tamad ay malalagay sa pag-atag. Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Ang matuwid ay patnubay sa kanyang kapwa, ngunit ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. Ang tamad ay hindi nag-iihaw ng kahit kaniyang mapapangasuhan, ngunit ang mahalagang pag-aari ng tao ay sa mga masisipag. Nasa daan ng katwiran ang buhay, at sa kanyang landas ay walang kamatayan.
Mga Kawikaan, Kabanatang 13. Dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kanyang ama, ngunit hindi dinidinig ng magduduwagi ang suway. Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kanyang bibig, ngunit ang magdaraya ay kakain ng karahasan. Siya nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Ang tamad ay nagnanasa at walang anuman, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Ang matuwid ay nagtatanim sa pagsisinungaling, ngunit ang masama ay kasuklam-suklam at mapapahiya. Buwabantay ang katuwiran sa matuwid na lakad, ngunit inilulugmok ng kasamaan ang makasalanan. May nagpapakayaman, gayon may walang anuman. May nagpapakadukha, gayon may malaking kayamanan. Ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kaniyang mga kayamanan. Ngunit ang dukha ay hindi nakikinig sa banta. Ang ilaw ng matuwid ay nagagalak, ngunit ang ilawa ng masama ay papatayin. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang, ngunit ang karunungan ay nangasa nangaturoang maigi. Ang kayamanang tinatangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa, ngunit siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan. Ang pag-asa na nagluluwat ay nagpapakasakit ng puso, ngunit pagka ang nasa ay dumarating ay punong kahoy ng buhay. Sino mang humamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili, ngunit siyang natatakot sa utos ay gagantihin. Ang kautusan ng pantas ay bukal ng buhay, upang lumayo sa mga silo ng kamatayan. Ang mabuting kaunawaan ay nagbibigay lingap, ngunit ang lakad ng mananalangsang ay mahirap. Bawat mabait na tao ay gumagawang may kaalaman, ngunit ang mangmang ay nagkakalat ng kamangmangan. Ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan, ngunit ang tapat na sugo ay kagalingan. Karalitaan at kahihiyan ang tatamuhin ng nagtatakwil ng saway, ngunit siyang nakikinig ng saway ay magkakapuri. Ang nasa na natupad ay matamis sa kaluluwa, ngunit kasuklam-suklam sa mga mangmang na humiwalay sa kasamaan. Lumakad ka na kasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Ang kasamaan ay humahabol sa mga makasalanan, ngunit ang matuwid ay gagantihan ng mabuti. Ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, at ang kayamanan na makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Maraming pagkain ang nasa pagsasaka ng dukha, ngunit may napapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan. Siya naguurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Ang matuwid ay kumakain hanggang sa kabusugan ng kanyang kaluluwa, ngunit ang tiyan ng masama ay mangangailangan. Mga Kawikaan, Kabanatang 14. Bawat pantas na babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit binubunot ng mangmang ng kanyang sariling mga kamay. Siyang lumalakad sa kanyang katwiran ay natatakot sa Panginoon, ngunit siyang suwail sa kanyang mga lakad ay humahamak sa kanya. Sa bibig ng mangmang ay may tungkod ng kapalaluan, ngunit ang mga labi ng pantas ay mga giingat ng mga yaon. Kung saan walang baka, ang bangan ay malinis, ngunit ang karamihan ng bunga ay nasa kalakasan ng baka. Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan,
Ngunit ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan. Ang manglilibak ay humahanap ng karunungan at walang nasusumpungan. Ngunit ang kaalaman ay madali sa kanya na nag-uunawa. Paroon ka sa harapan ng taong mangmang at hindi mo mamamalas sa kaniya ang mga labi ng kaalaman. Ang karunungan ng mabait ay makaunawa ng kanyang lakad, ngunit ang kamangmangan ng mga mangmang ay karayaan. Ang mangmang ay tumutuya sa sala, ngunit sa matuwid ay may mabuting kalooban. Nalalaman ng puso ang kanyang sariling kapaitan, at ang tagaibang lupa ay hindi nakikialam ng kanyang kagalakan. Ang bahay ng masama ay mababagsak, ngunit ang tolda ng matuwid ay mamumukadkad. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Maging sa pagtawa man, ang puso ay nagiging mapanglaw, at ang wakas ng kasayahan ay kabigatan ng loob. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad, at masisiyahang loob ang taong mabuti. Pinaniniwalaan ng musmos ang bawat salita, ngunit ang mabait ay tumitinging mabuti sa kanyang paglakad. Ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa. Siyang nagagalit na madali ay gagawang may kamangmangan, at ang taong may masamang kata ay ipagtatanim. Ang musmos ay nagmamana ng kamangmangan, ngunit ang mabait ay puputungan ng kaalaman. Ang masama ay yumuyukod sa harap ng mabuti, at ang masama ay sa mga pintuang daan ng matuwid. Ipinagtatanim ang dukha maging ng kanyang kapwa, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay nakakasala, ngunit siyang naaawa sa dukha ay mapalad siya. Hindi ba sila nagkakamali na kumakatha ng kasamaan? Ngunit kaawaan at katotohanan ay isa sa kanila na nagsisikatha ng mabuti. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghatid sa karalitaan. Ang putong ng mga pantas ay ang kanilang mga kayamanan, ngunit ang kamangmangan ng mga mangmang ay kamangmangan lamang. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao, ngunit siya nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala, at ang kaniyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang himiwalay sa mga silo ng kamatayan. Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari, ngunit nasa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng Pangulo. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-unawa, ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan, ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto. Siyang puwipighati sa dukha ay umahamak sa may lalang sa kanya, ngunit siyang naawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya. Ang masama ay mahahagis sa kaniyang masamang gawa, ngunit ang matuwid ay may kanlungan sa kaniyang kamatayan. Karunungan ay nagpapahinga sa puso niya na may pag-uunawa, ngunit ang nasa loob ng mga mangmang ay nalalaman. Ang katuwiran ay nagbubunyi ng bansa, ngunit ang kasalanan ay kakutyaan sa alinmang bayan. Ang lingap ng hari ay sa lingkod na gumagawa na may kapantasan, ngunit ang kanyang puot ay magiging laban sa nakahihiya. Mga Kawikaan, Kabanatang 15.
Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Hinahamak ng mangmang ang saway ng kanyang ama, ngunit siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan, ngunit sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman, ngunit ang puso ng mangmang ay hindi gayon. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. May mabigat na saway sa kanya na nagpapabaya ng lakad, at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. Siyol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon, ganong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao. Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin, siya'y hindi paroroon sa pantas. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Ang puso niyang nag-uunawa ay humahanap ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama, ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon, kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. Maigi ang pagkaing gulay na may pag-ibig, kaysa matabang baka at may pagtataniman. Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay puwapayapa ng kaalitan. Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag, ngunit ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama, ngunit hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. Ang kamangmangan ay kagalakan sa bawat bait, ngunit pinatutuwid ng maalam ang kaniyang lakad. Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatag. Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig, at ang salita na ukol sa panahon ay anong pagkabuti. Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kanyang mahiwalayan ang Siyol sa ibaba. Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo, ngunit kanyang itatatag ang hangganan ng babaeng bao. Ang mga masamang katha ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang mga maligayang salita ay dalisay. Siyang sakim sa pakinabang ay buwabagabag ng kanyang sariling sangbahayan, ngunit siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay. Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot, ngunit ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso, at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas.
Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagkapakumbaba.